Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita na naman siya ng asno na higa na lamang ito, kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo? Sinabi ni Balaam sa asno, pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? Hindi, sagot ni Balaam. Sa sandaling ito'y ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno? Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo ay lumilihis ito. 3 beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya hindi ko sasaktan. Sinabi ni Balaam sa anghel, nagkasala ako, hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Sumagot ang anghel, huwag ka nang bumalik, sumama ka sa kanila, ngunit ang sinabi ko sa iyo ang sabihin mo sa kanila. At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Ayan. Alam ko po na ang bawat isa po ay familiar po sa kwento nito po, yung kay Balaam po at kay Balak po. Patuloy na nawa ay mabigyan po tayo ng panibago po o yung fresh revelation po sa teksto po na ito. Amen. So dito po makikita po natin na kung saan po ay pinamagatan ko po ang aking pong teksto na 'di ba, yung wait lang po. Ayan, pinamagatan ko po ito na medyo malayo yung aking notes. Ayan. Ayan. Kapag binabarahan ni Lord ang daan na gusto mong tahakin. Ayan, kasi kitang-kita po dito, obviously po, yung ginawa po dito ng anghel ng Panginoon, na kung saan po ay siya po yung humaharang sa daraanan po at ang nakakakita po sa kanya ay ang asno. So, a brief background lang po ng atin pong teksto. Ang background po kasi ng atin pong teksto, mga kapatid, ay 'di ba? Sa journey po kasi ng Israel, papasok po sa promise, nasa journey po yung Israel that time, napapasok po sila sa promised land. So, katatapos lang po nilang talunin ang ilang kalaban, kaya natakot po yung hari ng Moab na si Balak. Yan. Ang ginawa po niya, hindi lang army po ang ginamit niya. Nag-hire po siya ng spiritual weapon. Ito po yung mababasa natin sa mga bandang una-una po ng teksto. So, kinuha po niya si Balaam. Si Balaam po ay isang kilalang manghuhula, isang kilalang propeta sa labas po ng Israel para po isumpa ang bayan ng Diyos. So meaning po, sa kultura po noon, naniniwala ang mga hari na kapag nasumpa ang kalaban spiritually, mas madali silang matatalo militarily. Ibig sabihin, 'di ba, umaasa sila sa kultura nila na kapag isinumpa ang kalaban, 'di ba? Mananalo at madali silang mananalo doon. Sabi nga mas madali silang ayun nga, yung kalaban po nila ay madali nilang matatalo po. So ang laban po dito ay hindi lang physical war. Amen. Kitang-kita po natin na ang inaasahan po ni Haring Balak ay isumpa po ni Balaam ang mga ang Israelita, So, ibig sabihin po, ang battle po dito ay hindi physical war, kundi spiritual warfare din po. So, sa cultural background po, bakit uso yung pag-hire dati ng mga propeta? Kasi po nung napataon po na ancient Near East, normal lang po ang pagkuha ng, alam niyo yung prophet, tapos yung pag-offer po ng bayad kapalit ng sumpa o basbas, di ba? So yung paniniwala po na ang salita po ng propeta ay may spiritual power.
Sino po dito ngayon ang until now naniniwala sa mga ano mo yung propesiya, prophetic, yan, 'di ba? So dati pa po yun, pinapaniwalaan po na ang salita po ng mga propeta ay may spiritual power. So si Balaam po, mga kapatid, ay hindi po siya Israelita. Pero kilala siya bilang may connection sa Diyos. So ibig sabihin, ginagamit siya ng Diyos minsan kahit hindi siya totally surrendered kay God. So sa atin din po, ang isang tao ay pwede rin pong gamitin ng Panginoon. Amen. So dito, pwede palang gamitin ng Diyos ang tao kahit hindi pa buo ang puso ng Diyos, ng tao sa Diyos. Yes, kasi dito makikita po natin yung puso ni Balaam. Pero hindi po ibig sabihin noon ay approve po yung lifestyle niya. Ginamit man siya ng Panginoon kahit hindi po buo ang puso niya sa Diyos, hindi naman ibig sabihin ay approve po yung lifestyle niya. So literally, 'di ba? Dito makita natin na literal na bakit may asno na nagsasalita naman, 'di ba, dun sa story, 'di ba? Ito po ang story po ng asno ay intentional na may humor. Amen. So ang propeta po dito na dapat na siya po yung nakakakita, so ibig sabihin hindi siya yung nakakita. So ang hayop, 'di ba, siya yung unang nakakita sa anghel. So yung propeta, ang naging response niya ay galit po at marahas. Amen. Samantalang po yung aso mahinahon at logical. So ginagamit po ng Biblia po yung satire at reversal para ipakita ang spiritual blindness ni Balaam. May mga ganyan po tayong insidente. So parang sinasabi po ng teksto na kung hindi ka makikinig sa Diyos, kaya kanyang gamitin kahit sino para kakausapin. Kahit pa hayop yan, kahit pa sinong tao yan, pwedeng gamitin ng Diyos kung hindi ka makikinig sa Kanya. Amen? So, ito po ay, yung nangyari po dito, hindi po yan fairy tale, mga kaibigan. Ito po ay prophetic confrontation na may literary shock value. Amen? So, dito, dako na po tayo dun sa pinakang teksto natin na dito po sa bilang. Nag-ano lang po ako ng konting background kung sino po si Balaam at si Balak at kung bakit po yun ang ginamit po ng Panginoon, si Balaam. Ano po? So dito po makikita po natin sa atin pong pinag-aaralan, kapag binabarahan ni Lord ang daan na gusto mong tahakin. Amen. Yun po ang pinakang ginawa ko pong title. So dito mga kapatid, may mga pagkakataon talaga sa buhay po natin na sure na tayo. Dumating ba kayo sa puntong ganyan? Sure ka na. Nung bang napangasawa mo siya, naisip mo ba na sure ka na sa kanya? Amen? Ayan, andyan po ang atin pong mga merong mga mag-asawa, di ba? Nung bang dumating yan, si Pastor Rodel, ayan, di ba? Nung dumating ba, nung makilala mo ba si Pastora Jesusa, di ba? Nasabi mo ba talaga na sure ka na sa kanya, di ba? May mga ganun po tayong tagpo po ng ating buhay na parang sinasabi na, Lord, ito na to. Diba? Even po sa atin pong mga achievements, even po sa atin pong mga blessing. Yan, sasabihin natin, Lord, ito na to, this is it. Yan. Even po sa ating mga career na tinatahak ngayon, di ba? Si Nanay Selena siguro, nung siya ay na-approve, na siya ay first time na makakalipad, di ba? Makakapunta sa ibang bansa, di ba? Syempre ang una syempre naisip niya, salamat Lord, ito na po yung breakthrough ko, ito na po yung siguro yung path ko. 'Di ba may mga ganyan po tayong naisin sa buhay. At hindi po 'yan masama. Pero dito po, ipinapakita po dito na si Balaam po ay talagang parang sure na sure siya. Para sa kanya mukhang tama. Kasi open door eh, 'di ba? May mga tagpo po sa buhay natin mga kapatid na laging may bukas sa pintuan. Amen? Laging may bukas sa pintuan na masasabi mong pagpapala. Amen? Pero minsan, kahit open po ang door, 'di ba? Sarado pala ang puso ng Diyos doon sa direksyong tatahakin natin. Amen? So, ibig sabihin, hindi porke naka-open ang door, di ba, ay kailangan mo nang pasukin agad. Amen? May trabaho kang gusto, may relasyon kang pinupush, may desisyon kang desidido ka na, di ba?
at biglang nagkaroon ng delay. Naranasan niyo po ba 'yon, 'di ba? Meron kang trabahong gustong-gusto, meron kang pinagplanuhan mo na business at desidido ka na na 'yun ang itatayo mo. Parang plinano mo na talaga lahat ng mga gagamitin, kung saan itatayo, 'di ba? Pero biglang bakit may delay? Bakit biglang nagkaroon ng aberya? Amen? At merong mga pagkakataon na may taong sumasalungat at merong paulit-ulit na nagiging hadlang, 'di ba? So ang tanong, makita po natin dito sa atin pong binasa, yung hadlang na yun po ba, hadlang po ba ng kaaway o yun po ay harang ng Diyos para iligtas tayo? Amen. Yung po bang nangyari kay Balaam ay hadlang ba yun ng kaaway para hindi siya makapunta doon sa kay Haring Balak? O yun po ay harang po ng Diyos para iligtas siya? Amen. So dito po makikita po natin na unang puntos po natin mga kapatid. Pwede po tayong payagan ng Diyos. Pero hindi po ibig sabihin na approve niya ang motibo po natin. Amen? Pwede tayong payagan ng Diyos. Mapilit ka, di sige, yan, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na yun po ay approve niya ang motibo po natin. Si Balaam po dito mga kaibigan, mga kapatid, napakaliwanag po. Si Balaam po ay isang propeta na hinire para sumpain ng Israel. Una, di ba, pinigilan siya ng Diyos. Pangalawa, pinayagan siyang pumunta. Pero malinaw po ang instruction. Ang sabi po ng instruction ng Panginoon, ang sasabihin mo lang ay ang sasabihin ko. So technically, makikita po natin may permission. Pinayagan siya, may permission. Pero nang umalis po siya, bakit nag-alab ang galit ng Diyos? Diba, nung una ko po talaga itong nabasa dati, sabi ko, pinayagan naman siya di ba? Pero bakit biglang nung pinayagan, bakit nag-alab ang galit ng Diyos? Bakit nga kaya? Hindi dahil sa biyahe, 'di ba? Kundi dahil hindi dahil dun sa kanyang sa kanyang patutunguhan. O hindi dahil sa kanyang paglalakbay, kundi dahil po sa puso mismo niya. Bakit? Kasi gusto po niya ng pera. Gusto niya ng honor. Gusto niya ng reward. Amen? Bakit po? Kasi nakita po natin yun na ilang beses po siyang sinabihan na ng Panginoon na wag susumpain kasi yun po ay kanyang mga pinagpala po. So nung kauna-unahan po mababasa po natin na nagpunta yung mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pambayad doon sa chapter 22 po verse 7. Sabi doon, pinatawag po kasi siya pinapatawag siya ni Haring Balak. Sabi doon, nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pambayad para sumpain ito ang Israel. Sinabi nila ang pinapasabi ni Balak. Ito po ang tugon ni Balak. Sabi niya, dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. At doon nga sila natulog. So doon pa lang po makikita na po natin kasi may instruction na po sa kanya ang Panginoon di ba? So doon pa lang po nakita na natin na parang humihingi siya ng baka mababago ang desisyon ng Panginoon. Kaya, di ba? Kasi nag-offer na agad po yung mga inutusan ni Haring Balak kay Balaam na meron na agad silang mga pinapaabot. Yan, pinapaabot na mga pambayad, di ba? So yun, sinabi niya, in-insist ni Balaam na doon na daw matulog. So itinanong ng Diyos kay Balaam, sino ba yung mga taong kasama mo? So sumagot po si Balaam, sabi niya, mga sugo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayan ng galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganoong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga yun. So, pero sinabi ng Diyos, hindi ka dapat sumama. Yun ang unang sagot ng Panginoon sa kanya. Hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Diba? So, kinaumagahan, diba sinabi ni Balaam sa mga panaon, umuwi na kayo. Umuwi na kayo, di ba? Pinauwi. Kaya nagsugo daw pong muli si Balak At pagdating po doon,
pinapasabi yung sinabi ni Balak na huwag mag-atubili sa pagpunta. Pagdating daw po doon, para parangalan daw po. 'Di ba? Sabi ko kanina yung una yung pera, 'di ba? Inoperan siya ng pera. Ngayon naman po, sabi, ang offer po ni Haring Balak ay pagdating daw po doon para parangalan ka niyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo, sumpain mo lamang ang mga Israelita. Ano po ang naging response ni Balaam? Ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaaring sumpain ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Yun ang sabi niya. Mukhang tama ano, pero meron siyang kasunod na sinabi. Sabi doon, gayon man, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. So doon pa lang po mga kapatid, inire-reveal na po ang puso ni Balaam. 'Di ba? Alam na niya ang instruction ni Yahweh sa kanya. Pero umaasa siya na baka magbago ang desisyon ng Panginoon. Amen? Baka magbago. Kasi bakit? Narinig niya nung una yung pangalawang offer, yung honor, paparangalan siya 'di ba? Yung mga reward, 'di ba? Kinagabihan lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Bakit? Alam na ng Diyos. Na-reveal na ang puso ni Balaam. Minsan ganito rin po tayo mga kapatid. Lord, pinayagan mo naman ako 'Di ba? Oo, pinayagan, pero ang tanong, iyon ba ang gusto niya? O iyon ang gusto natin? So, hindi lahat ng open door ay confirmation, mga kapatid. Minsan, test lang po yan ng desire natin. Test lang po yan ng desire natin. Gusto ko pong i-share dito, ano po. Nung una po na, yung akin pong asawa is nagpunta po ng Japan. And then bumalik po siya dito kasi hindi naman po siya masyadong naging ano rin doon successful. And then pangalawa po niyang apply parang na-denied po. Nag-apply po kasi uli siya, na-denied po kasi yang siguro po kasi hindi pa talaga pagkakataon. And then nung bago po akong naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po yung ano ko, lagi kong panalangin. Kasi po bakit? Kasi ikino-contest ko po sa sarili ko, natutugunin ako ng Panginoon. Hindi po nawawala, hindi ako sumusuko. Alam niyo po, inaano ko pa nga, ikino-quote ko pa nga yung 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Palagi, ginagamit ko po yung pananalangin ko para sa akin pong own desire, na pinipilit ko na makabalik. Alam mo yun, ini-insist ko sa aking panalangin na makabalik, Lord, ang aking asawa sa Japan. Amen? Hanggang sa dumating ang pagkakataon na hindi talaga. Kumbaga parang dumating ako sa punto na parang napagod akong manalangin. Hanggang sa ipinapakita sa akin ng Panginoon, na-reveal sa akin ng Panginoon na yan lang pala yung habol mo sa akin. Kaya ka ba naglilingkod ng gusto? Kaya ka ba nagpapagal na mag-Bible, na mag-minister sa iba? Reveal na reveal alam niyo yun? May ganun ba kayong tagpo? Yung kitang-kita. Ako kitang-kita ko na yung sarili ko na hindi na ako natutuwa dun sa aking ipinapanalangin. Kasi, mga kapatid, kapag ang sineryoso natin, ang instruction ng Diyos, tatamaan at tatamaan po tayo dyan. Kahit po tayo ilang beses pang umilag dahil meron tayong direksyon na pang atin, alam niyo yun, pinipilit natin, ini-insist natin na mabago ang kalooban ng Panginoon dahil parang sinusuhulan natin siya. Mga kapatid, hindi po pala natin kayang suhulan ang Panginoon. Kahit pa po magpakapagod po tayo sa paglilingkod, kahit po anong gawin natin na pagka-passionate pang sinasabi yan, kahit pa gaano kaka-obedient, kung yung desire ng puso mo is hindi nakaayon sa kalooban ng Panginoon, di ba? Hindi mo mababago. Hindi mo mababago. Amen? So doon po, so may mga decision po tayo na pwede, pero hindi pala pleasing. 'Di ba? Pwede naman to Lord pero hindi pala pleasing. May mga bagay na allowed. 'Di ba? Pinapayagan. Pero hindi naman po pala naka-align. Amen?
hindi pala naka-align. So, dito po, pangalawang puntos ko po, minsan, mas nakakakita pa ang asno kaysa sa espiritual na tao. Ano pong ibig sabihin nun? Habang naglalakad po si Balaam, sabi ko nga dito sa akin pong title, kapag binabarahan ni Lord ang daan na gusto mong tahakin, ang una kong puntos, pwede kanyang payagan eh. Pwede kang payagan ng Diyos kapag binabarahan ng Diyos yung daan na gusto mong tahakin. Pwede kanyang payagan, pero hindi ibig sabihin, approve niya yung motibo mo. Pangalawa, kapag binabarahan ng Diyos ang daan na pwede nating tahakin, minsan, mas nakakakita pa yung, alam niyo yun, dito, yung asno kaysa sa spiritual na tao. Anong ibig kong sabihin, di ba? Nakita natin habang naglalakad si Balaam, umarang ang anghel ng Panginoon sa daan. Pero, sino ang unang nakakita? Ang asno, hindi yung tao. Propeta pa yun. Amen? So nakakahiya di po ba? Yung seer, siya na may mata, siya na pwede magsalita, siya na may nakakausap ang Panginoon. Pero bakit siya yung bulag? So yung hayop, amen, na nakakakita nga pero wala siyang kakayahang i-explain kung ano yung nakita niya. Dahil hindi naman natin mauunawaan siya, di ba? Pero bakit? Pinahintulutan ng Panginoon na siya ang makakita. So, kapag binabarahan ng Panginoon ang daan na atin pong tinatahak, amen, ibig sabihin, may mga ginagawa tayo na para sa Panginoon. Hindi dahil may gifting ka. Hindi dahil na ikaw na yung piniling-pinili ng Panginoon. Dahil automatic na malinaw na ang spiritual vision mo, iba dito, si Balaam, propeta siya. So, ibig sabihin, meron siyang, gift, hindi lang gift, di ba? Meron siyang anointing, meron siyang mga open spiritual vision, mga ganon, di po ba? So, hindi dahil may title, tayo sabi ko nga sa ating mga kapatid, hindi dahil may title tayo sa church, hindi dahil may gifting tayo, di ba? Automatic na dapat na malinaw na ang vision mo. Di ba? Minsan, alam nyo ito minsan, kung sino pa yung mga Kristiyano, kung sino pa yung yung grabe yung mga paglilingkod sa Panginoon, hindi ko po nilalahat mga kaibigan ha. Ito po ay isang lang po. Kasi nangyayari din talaga naman to sa akin eh. Alam niyo, kung sino pa yung automatic na dapat, siya yung may malawak na discernment, siya yung may malawak na vision, spiritual vision, di ba? Pero minsan, bakit mas nakaka-discern pa ang asawa mo? Di ba? Mas nakaka-discern pa ang kaibigan mo, ang ating mga cell leader, di ba? O kahit nga bata di ba? Kahit bata minsan na-aware din ako minsan, di ba? Kahit bata, pwedeng gamitin sa'yo, kahit anak mo, pwedeng gamitin sa'yo ng Panginoon. Amen? Na makita mo at maunawaan mo. Amen? Yung ipinapagawa sa'yo ng Panginoon, yung instruction sa'yo ng Panginoon kung saang way ka dapat. Amen. So kahit bata, nagtanong lang yan ng ate, kuya, tama ba yan? Di ba? Pero dahil sure tayo sa sarili natin, may yung decision natin, ano yung ating nagiging response kapag minsan ay naiitama tayo ng iba? Na parang hindi mo matanggap dahil teka, ako yung lingkod dito, parang ganyan. Ako yung nakakaalam ng mga Bible verses, ako yung nakakaalam ng gusto ng Panginoong mangyari, di ba? Pero, di ba, dahil sa feeling mo, sure ka, na alam mo ang instruction ng Panginoon kahit na may mga ilang pagkakataon na ginagamit ang Diyos na tao para maitama ka, amen, para ginagamit silang maging hadlang sa iyo dahil nga hindi nga tama ang iyong daan na, 'di ba? Dahil nagiging bulag ka na, 'di ba? So, ang nangyayari po, naiinis tayo. Inis po yung nararamdaman natin Amen? Minsan, nire-rebuke mo pa. 'Di ba? Wait lang po Parang medyo na lowbat ako. 'Di ba? Yun po yung sinasabi doon. So katulad po ni Balaam, mga kapatid,
Pinalo niya yung asno, eh. So, sa halip na magtanong, "Bakit mo ako iniiwas sa daan?" Minsan, 'pag may humaharang po sa plano natin, ang una po nating reaksyon ay galit, hindi po discernment. Amen. So, parang parang nakakahiya, 'di ba, na ano, na ako, maging aware tayo kasi ako minsan 'pag 'pag dito sa mga kapitbahay ko, yung parang minsan ay may pagkakataon na talagang sila kasi nakatingin sila talaga sa atin, eh, 'di ba? So, ano, nag-iingat talaga rin kami pero ano, may mga pagkakataon din talaga na na bugso rin minsan na ano, na parang, baka kung ano ng pagja-judge ang ginagawa, 'di ba? Pero way yun, eh, para maalarma tayo, eh, para maging aware tayo ano, hindi para ang reaksyon natin ay magalit sa kanila, amen. Ma-discern din natin na baka nga naman may mga something na nakikita sila na hindi po natin nakikita, amen. So dito po sa pangatlo po, ang sabi po doon um, kapag binabarahan ng Panginoon, kapag binabarahan ni Lord ang daan na gusto mong tahakin, pangatlo po natin mga kapatid, ay yun po yung pagkakataon na kapag hindi ka na nakikinig sa Diyos, sa tahimik na paraan, kakausapin ka niya sa nakakahiyang paraan. Amen? Alam niyo, naranasan niyo na ba na mapahiya? Naranasan niyo na po ba yan? Ako po naranasan ko na po na mapahiya. Akala ko po ay lahat ng nasa paligid ko ay okay okay ako sa kanila. Kasi nga po dumating din ako, lumaki po ako na ako po ay paborito ng lahat. Wala po sa paligid ko na may ayaw sa akin. Hanggang ngayon po alam po 'yan ng asawa ko kahit po saan kami pumunta mga kamag-anak ko, paborito po ako ng lahat. Mga pinsan ko, mga tiyahin ko, lola ko, mga malalayo kong kamag-anak. Basta po bumisita ako sa kanila, alam ko po paborito po talaga nila ako. At minsan naging ano ko 'yun, naging yabang ko 'yun. Sa akin pong pagbubuo ng aking future, palaging ang feeling ko po ay kaya ko. Masyado po akong nag-ano ba 'yun, nag-focus po sa kakayanan ko. Pero Christian na po ako no'n, amen. Grade 3 po ako nang makakilala ako sa Panginoon. Ako po ay, um, bunga po ng children ministry sa lugar po namin. Nagtagal, high school ganyan. Nagkaroon ako ng alam niyo po, alam ko na, eh, may pagsama ng Panginoon. Kasi nung grade 3 ako naalala ko po, ang first time ko pong manalangin po ay sa room po namin na sa likod po ng pintuan namin, dun sa room po ng grade 3 namin, yun po yung first encounter ko na matuto po akong magdasal. Nagdasal po ako nun. And then every night po, hindi na po ako lumiliban talaga ng pananalangin. Isa po sa naging gift ko rin talaga rin po ay ako po'y mahilig rin manalangin. Napakahilig ko pong manalangin talaga. Kahit saan ako pumunta, kahit nakasakay ako sa jeep, nananalangin po ako. Hanggang sa dumating po sa point na talagang parang, Lord, talagang grabe, pinagsa-successful mo talaga ako. To the point po na talagang ako po yung unang naka-graduate sa amin ano po. And then, lahat ng kapatid ko, mga kuya ko po ay hindi man lang po yan nakatapos ng high school. Ah, grade 6 mga gano'n po. Ang nanay ko po ay hindi rin po siya, grade 2 lang po ang nanay ko. At wala na po akong ama kasi po kami minasakar nga sa loob ng bahay. Pinasok po yung bahay namin, naka-37, nasaksak po yung aking tatay, ano po. Pero nung makakilala ako mga kapatid sa Panginoon, ramdam ko po na ako'y palaging sinasamahan ng Panginoon. Palagi ako nagdedeklara nun. Wala silang pampaaral sa akin kasi ang nanay ko po ay sa madaling araw nagtitinda ng ng talbos, mga gano'n. Sa tanghali, sa buong maghapon nangangatulong po. At sa hapon naman po paglabas po niya ng pangangatulong siya po ay nagtitinda ng tinapay. Yun po yung ipinangbuhay niya sa amin. 21 years old po ang nanay ko nang siya po ay mabalo. Imagine po, may 3 siyang anak, ako po ay bunso. So hindi niya alam ngayon kung paano po niya kami bubuhayin.
To the point na hindi na po siya talaga nag-asawa at itinuon na lang po niya sa amin. Pero glory to God kasi po Christian po nung nanay ko. Dala-dala po niya ako sa Bible study. At sa tuwing gabi po kami po ay siya po ay wala kaming ilaw nun, walang kuryente, gasera lang po. Alam niyo yung gasera? Tumanim sa isip ko na sa loob ng kulambo, kahit na napakadilim ng bahay, nagbabasa siya ng Bible. So isa yon sa sa tanim ng, alam mo yung pagtatanim ng nanay ko. At nakita ko talaga, nang makakilala po ako sa Panginoon, hindi na po ako humiwalay. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag na manatili kaming mahirap. Alam mo yun? Very confident po talaga ako na kasama ko ang Panginoon. Lahat po smooth. Lahat. High school, grabe, di ko naramdaman na ako'y kaawa-awa. Samantalang wala namang pampaaral yung nanay ko. Amen? Hanggang sa sabi ng nanay ko nung nag-high school, okay, hindi na kita mapapag-aral. Meron daw akong mapapasukan na parang kapatid ng amo niya. Pero hindi ako tumigil eh. Lord, hindi eh. Alam niyo yun. Noon pa man, nandun na yung confident ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi. Hanggang sa yun nga, ako, lakad-lakad sa bayan hanggang sa nagkaroon nag-apply ako ng scholarship, naging scholar po ako. Kaya lang po isa Catholic school. And then naging rin po ako, part-time po sa Jollibee. Ang tagal ko po sa Jollibee. Yun po yung halos since ako po ay scholar, full scholar po sa aming pong school. Imagine niyo yung pagpapala at breakthrough ng Panginoon. Kasi alam ko sabi ko, ramdam ko ang Panginoon kasama ko siya eh. Imagine niyo yung pagpapala niya. Inilagay niya ako sa pinakamagandang school po sa lugar namin, pinakamahal na school. Amen. At doon po sa school na yon, hindi lang po niya ako inilagay doon para pumasok. Inilagay pa rin po niya ako para maging sikat. Sobra po akong popular po dati sa school namin. Grabe po. Lahat ng mga sinasalihan ko, lahat po yan napapanalunan ko. May mga extra pa ako kasi nasa-part-time ako hanggang sa po ako yung na-exempted po sa ilang mga subject dahil po okay na yung grades ko. Namimit na po yung grades po. So glory to God. Hanggang sa po ako'y so napatunayan ko, kasama ko pala ang Diyos, ganyan. So ganun din po tayo minsan, di ba? Minsan yung overconfident mo na, teka, saan na ba ako nagtitiwala? Saan na ba ako nakadepende? Sa Panginoon pa ba? O dun sa sarili ko na lang? Kaya mabubulag ka talaga kapag wala kang humility. Mabubulag ka kapag hindi mo alam kung sino ba talaga yung Diyos na yun. Baka kasi ang alam lang natin dati ay siya'y nagpapala na Diyos. Na kapag hiniling mo, pagpapalain ka talaga. Baka akala lang natin genie ang Panginoon. Amen? Hanggang sa dumating sa point na talagang pinahiya po ako ng Panginoon. Pero bago po yung nangyari, lahat po, hanggang sa nakagraduate ako ng college, sabi ko, Lord, hindi kami pwedeng ganito lang. Hindi kami pwedeng salin-salin lahi na nagwa-construction, hindi kami pwedeng salin-salin lahi na nangangatulong, nagpa-part-time. And glory to God, grabe po ang ginawa ng Panginoon. Wala po sa pamangkin ko. Alam niyo, nagtatrabaho ako, 3 bahay ang sinusustentuhan namin mag-asawa. 3 bahay na monthly sustentado ng gasol, monthly sustentado ng pagbabayad ng ilaw, monthly sustentado ng tigigisang kaban, more than ng tigigisang kaban. Ganun po yung ginawa ko. Kasi parang feeling ko, kasama ko ang Diyos, ganyan. Grabe po ako magbasa, grabe po ako mag-devotion that time. Kasama ko talaga ang Diyos. To the point na parang medyo, sa sobrang ko po, parang dumating ako sa point na ako na lang pala yung lumalakad. Alam niyo, lumalakad na, hindi na ako nagtatanong. Hindi, pagising ko, di na ako magtatanong kasi alam ko kasama ko ang Diyos, ba't pa ako magtatanong? Sinasamahan pala niya ako. Amen? Wala po akong trabaho na pinag-applyan na hindi ako natanggap. Sa totoo lang po, sa isang buwan, pag ako nag-apply, 3 trabaho, malalaking company, grabe po, tanggap po ako. Ako ang umaayaw. Ako ang umaayaw. Amen? Pero, grabe po ang pagpapala ng Panginoon. Ngayon po, nakatuwang ko yung asawa ko. Sabi ko, Lord, hindi ko pag-aaralin sa private ang anak ko kahit kayang-kaya ko.
kasi may maganda akong trabaho, may business kami, hindi ko pag-aaralin. Bakit? Yung ibabayad ko sa elementary pa lang ng mga anak ko, yung ibabayad ko po sa private, ipapag-aral ko ng iba kong mga pamangkin. And glory to God, napaka-supportive ng asawa ko. Pinayagan po niya ako sa ganyan. Nagtulungan kami. Alam niyo po, ngayon po, wala pong pamangkin ko na hindi degree holder. Pangalawa na po yung lawyer namin. Isa po nag-aaral ngayon. At puro cum laude po ng UP. Hindi ko po ito pinagmamalaki kasi nagawa ko, hindi po. Pinatunayan ng Panginoon na kapag ikaw ay may connection sa Kanya, sasamahan ka niya. Pero, huwag kang mabulagan. Huwag kang dumepende sa sarili mong kakayanan na parang yung Panginoon na ngayon ang pinapasunod mo, kagaya ni Balaam. Yung Panginoon ang pinapasunod niya eh. Amen? Ang gusto niya mababago. Mababago ang desisyon ni Balaam. Ganon din po ang nangyari sa akin. Kaya nga sabi ko sa pangalawang puntos ko, di ba? Sabi ko, ay sa pangatlo kong puntos, di ba? Kapag hindi ka nakikinig sa Diyos sa tahimik na paraan, di ba? Kapag hinaharangan ng Diyos ang dadaanan natin, pag hindi ka nakikinig sa tahimik na paraan, kakausapin ka niya sa nakakahiya na paraan. Talagang pinahiya po ako ng Panginoon. Nilublob niya ako, ay hindi naman niya nilublob. Kumbaga parang hinambol down talaga ako ng Panginoon. Pero andun pa rin pinakita niya na kasama ko pa rin siya. Yun po ay pagtatama niya sa akin. Kasi mahal po niya ako. Ganon din po kayo. So dito bakit? Biglang nagsalita ang asno eh. Imaginein mo yon, propeta siya eh, di ba? Tapos, kinakausap ka ng hayop. At ang mas malala pa doon, sumagot ka pa. Amen? Grabe pagkabulag na yon. Diba? So parang sinasabi ng Bible, ganito ka na kabulag spiritually. Dumedepende ka na. Ako na ngayon yung pinapasunod mo. Imbis na ako ang sinusundan mo. Ganito ka kabulag spiritually. Ito po mga kapatid is naka-align din sa atin kasi si Balaam, diba? Pinili siya ng Diyos para pagpalain yung mga Israelita at hindi isumpa. Amen? So dito, ganun din tayo. Pinili tayo ng Panginoon. Pero, wag po tayong maging bulag spiritually. Na para bang may mas sense pa yung ibang mga tao na hindi naman ganun ka-connected sa Panginoon. Amen? So minsan ganito si Lord sa atin. Ayaw natin makinig sa gentle conviction. Ayaw natin sa sermon. Ayaw natin sa payo. Ayaw natin sa correction. So kung ayaw mo, gagamit si Lord ng mas obvious na paraan. Amen? Kung wala po kayong napagdaanan na gano'n na parang napahiya kayo, inilantad kayo, hindi ibig sabihin, pinarusahan ka na ng Diyos. Hindi. Meron siyang gustong itama sa'yo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kasi ayaw natin matigas ulo natin eh. Ayaw natin ng mahinahon na paraan. Hindi doon tayo sa obvious na paraan. Ano yun? Darating sa punto ng buhay natin na mapapahiya tayo. Darating sa punto ng buhay natin na may mangyayaring sablay. Hindi ka laging perfect. Darating na may mangyayaring sablay when you are blinded spiritually. Darating sa buhay natin na may mawawala sa'yo. Darating sa buhay natin na may gigising sa'yo sa katotohanan. Hindi dahil gusto kang pahiyain ni Lloyd, kundi dahil gusto kanyang iligtas. Si Balaam dito, di ba? Nireveal niya yung puso niya eh. Pero anong ginawa ng Panginoon, di ba? Hinadlangan eh. Hinadlangan siya eh. Di ba? Ilang beses na hinarangan yung asno. Di ba? Pero bakit nagawa pa rin niya na nasaktan yung asno? Di ba niya naisip na nangyari, di ba niya na-discern na hindi na yun yung kalooban ng Panginoon? Pero ipinipilit mo pa rin. Di ba? Ibig sabihin kapag napahiya ka,
Ang gusto lang ng Diyos, iligtas ka. Yun ang gusto ng Diyos, iligtas ka. Bakit? Mga kapatid, I tell you, mas okay po na mapahiya ka ngayon kaysa mapahamak ka habang buhay. Anong gusto mo? Anong pipiliin mo? Amen? Tanggapin yon? Mag-repent? Magbalik loob? Dumepende sa Panginoon? O magmamatigas ka pa rin hanggang sa mapahamak ka na habang buhay? Pero ang mga anak ng Diyos, ang itinuring niyang anak ng Diyos, ang pinili niya, ang tinanggap niya, hindi niya hahayaan na mapahamak yan habang buhay. Sasagipin at sasagipin tayo ng Panginoon. Haharangan at haharangan ng Panginoon ang mga landas na mali na nating tinatahak. Amen? Sabi po doon, kapag hinaharangan ng Diyos ang daan na tinatahak natin, pang-apat, ibig sabihin, hindi mali ang daan mo. Kapag may harang, hinaharangan ng Diyos, mga kapatid, hindi mali ang daan. Ano ang mali? Mali ang direksyon ng puso mo. Amen? Mali ang direksyon ng puso mo. Sinabi ng anghel dito, hinarangan kita dahil mali ang daan mo sa aking paningin. So, hindi niya sinabi na mali ang paglalakbay mo. Ang sinabi niya, mali ang way mo. Pwede kang gumagalaw, pero mali pala ang direction mo. Amen? Pwede kang busy sa ministry, pero mali ang motibo mo. You want an honor, you want na ma-appraise ka, gusto mo ng title, gusto mo obvious na obvious kang nakikita. Wow, ang sipag naman ni Sister Meds, ganyan. Yun eh. Kaya ka galaw ng galaw sa ministry. Kaya ka busy sa ministry. Pero, hindi mo alam, sa sobrang busy mo, natutuon na yung paningin mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ngayon, pag nakita mo, teka, magtataas ako ng kamay, nakatingin si Bishop. Diba, namamali ang motibo eh. Diba? Pwede kang successful sa karir mo. Pero unti-unti ka na palang nailalayo sa Diyos. May mga taong hindi humihinto kahit ilang beses na silang binabarahan ng Diyos. Amen? Anong tawag ng Bible doon? May tawag ang Bible doon sa mga taong binabarahan na. Ang dami ng mga ginagawa, hindi pa rin nade-discern na yun ay hindi kalooban ng Diyos. Ang tawag po ng Bible doon ay perverse way. Baluktot na direksyon ng puso. Amen? Baka meron tayo nito, mga kapatid, yung perverse way. Baluktot na ng puso. Ano nga ba yung perverse way? Di ba? Ito yung baluktot na direksyon ng puso at buhay. Maling landas kahit mukhang tama sa panlabas. Mali na yung landas mo, pero mukhang tama naman sa panlabas. Yung pagpupumilit mo sa gusto mo kahit salungat na siya sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, maghayag ka ngayon, maghayag ka. Amen? Kasi, kung mamaliin mo, at kung sasabihin mo, teka Lord, ako po kailangan ko, teka wala akong pambili bukas, kailangan ko munang magtrabaho, saglit lang naman Lord. Makikita mo ang mga aberya doon sa tinatahak mo, papunta doon sa gusto mo, papunta doon sa motibo mo. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Tingin mo ba siya ba'y mag-uutos sa'yo nang hindi mo kaya? Tingin mo ba siya mag-uutos sa'yo na pinapapabayaan niya yung pagkain niyo? Yun ba yun? Diba? Minsan nagpupumilit tayo sa gusto natin eh. Kahit salungat sa kalooban ng Diyos. Ano pa yun? May mga ginagawa tayo sobrang busy natin, pero ang isinisingit na lang natin yung gawain ng Diyos. Ano ang mahalaga sa'yo? Yung ginagawa mo para sa pangmundo, hindi masama mga kapatid. Pero kung sinabi sa'yo ng Diyos, ngayong oras, ngayong araw, may commitment ka sa akin. Check mo puso mo. Teka, aabot ako. Teka, wait lang. Ganun din ako kanina eh. Alam niyo kanina. Grabe. Pero, I praise God. Kasi,
ako po'y comfortable na si Pastor Eric kanina kasi nakalagay dun sa message. Pero kinausap naman na ako dati pa ni Sis Pebs na mag-ready ka lang, ganyan. Pero, alam niyo yun, parang biglang ang kaaway talaga, iibahin yung motibo ng puso mo. Teka, grabe hindi pa nakulo yung aking sinaing, parating yung anak ko. Kasi nasa biyahe po ngayon yung anak ko, pinaghahandaan namin. Pero salamat sa Panginoon, nasa biyahe siya. Ang pinaghandaan ko ngayon, yung salita ng Diyos habang nasa biyahe siya. Kasi puwede kong sabihin, "Lord, ang tagal kong hindi kasama yung anak ko, eh. Puwede po bang i-prepare ko muna yung kakainin niya? Puwede po bang magkuwentuhan muna kami?" 'Di ba? Puwede tayong mamali yung ating motibo, eh, perverse way, 'di ba? Baluktot na direksyon ng puso. Amen? So, hindi ito simpleng nagkamali lang ng desisyon, yung tawag sa Bible na baluktot kagaya nung kay Balaam, perverse way. Hindi ito simpleng nagkamali lang ng desisyon. Ito ay sinasadyang paglakad sa direksyon na alam mo namang hindi tugma sa puso ng Diyos. Paano ka mag-commit sa Panginoon? Ipinipilit mo ba? Isinasangat mo na lang ba yung kanyang gawain? Panangat na lang ba sa atin ang gawain ng Panginoon, ang ating paglilingkod? 'Di ba? Maling desisyon. Hindi tugma sa puso ng Diyos. Ito yung mga daan, yung perverse way na nagawa ni Balaam. Ito yung mga daan na hindi lang naman siya wrong move, hindi lang nadapa. Ano ang katotohanan doon? Kundi tinutuloy pa rin kahit alam na niyang mali. Tinutuloy pa rin. Amen? Parang ganito yon. Alam mong mali ang relasyon mo, may asawa ka, may partner ka, may anak ka, alam mo yun, may maayos kang pamilyang matatawag. Pero, pumupunta ka pa din sa relasyon na mali, hindi kalooban ng Panginoon. Tinutuloy mo pa rin. Masasabi mo ba yun na nagkataon lang? No, kapatid. Alam mong compromise ang ginagawa mo, pero dahil may benefits sa'yo, go ka pa din. Di ba? Masasabi mo ba, nagkataon lang, di ko po sinasadya. Ito pa, ano yung mga perverse way na nagagawa natin? Alam mong hindi na siya aligned sa will ni Lord. Pero bakit ayaw mong bitawan? Iyan po yung perverse way. Baka po mga kapatid, tayo po ay naandoon sa daan na ganun. Hindi po aksidente ang pagkaligaw ng mga ganon. Choice po yun na tayo po ay pumunta sa pagliko. Amen? Choice po natin yun. Amen? Kay Balaam, hindi naman mali yung paglalakbay mismo eh. Pero mali yung motibo niya. Greed ang motibo ng puso niya. Honor ang motibo ng puso niya. Sinabi na ng Panginoon, hindi ka pwedeng sumama doon dahil ang mga yun ay pinagpala ko. Pero nung nagpadala ng sugo si Haring Balak, pumunta ka na pumadalian at ikaw pa'y pararangalan. Di ba? Sabi niya, hintayin muna natin ang sasabihin ng Panginoon, dito na kayo matulog. Di ba? Ilang beses nangyari. Hindi yun aksidente. Choice niya yun. Baka nga naman magbago ang desisyon ng Panginoon. Diba? Ano pa? Ano pa yung naging motibo niya? Reward. Honor. Kaya anong sinabi ng anghel? Mali ang direksyon ng puso mo sa aking paningin. Amen? Hindi niya sinabing mali ang direksyon mo dyan sa dadaanan mo sa paglalakbay mo. Mali ang direksyon ng puso mo sa aking paningin. Amen? So, mga kapatid, i-check po natin. Magkaroon tayo ng self-assessment. Amen? Hindi rin ako exempted sa ganito. Ako po'y ganun din. Amen? Lalo na po kapag, alam niyo yun, tawag ng pamilya, tawag ng paglilingkod. Diba? Pero matuto po tayong itama yung direction ng ating puso. Amen? So, sabi dito, di ba?
Sa ilang bahagi po ng Bible, binabalaan tayo laban sa daan ni Balaam. Ang daan po ng kasakiman at kompromiso. Makikita po natin yan sa 2 Peter chapter 2 verse 15. Sige po, pakibasa po. 2 Peter chapter 2 verse 15. Baka po may makakita ano po. 2 Peter 2:15. Ayan, sabi po dito, lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa salapi, kapalit ng paggawa niya ng masama. Ito po mga kapatid ay binabalaan po tayo laban po sa daan ni Balaam. Ang daan ng kasakiman at kompromiso. Amen? So, si Balaam po, naglakad kahit may warning. Pero, si Jesus, sumunod kahit masakit ang daan. Amen? Si Balaam, hinabol ang reward Ano yung connection nito kay Jesus? Si Jesus po, binitiwan ang kaluwalhatian para iligtas tayo. Kung may dahilan para sumunod tayo sa Diyos, kahit mahirap, si Jesus yun, mga kapatid. Amen? Hawakan mo puso mo. Saang parte ka nahihirapan? Di ba? Ano ang nagbibigay sa iyo ng malaking dahilan para sumunod sa Diyos? Kahit ang hirap para sa iyo. Lumalaban ang flesh di ba? Pero, meron po tayong dahilan para sumunod sa Diyos. At yun po ay si Jesus. Amen? So, bilang isang pag-check din sa akin at sa atin pong lahat na nakapakinig, tanungin po ang motibo mo kapag may open door. Hindi lahat ng pwede dapat. Hindi lahat ng kaya mo gusto ng Diyos para sa iyo. 'Di ba? Kagaya po nung donkey moment sa buhay natin, 'di ba? May paulit-ulit na delay Paulit-ulit na warning, paulit-ulit na payo. Baka hindi ka hinaharangan. Inaalagaan ka lang, mga kapatid. Huwag iasa ang discernment sa gifting lang. Sabi nga, gifting without anointing is self-seeking. 'Di ba? Pwede kang mahusay magturo, pwede kang mahusay kumanta, pwede kang mahusay manguna. Pero kung mali ang puso mo, mabubunag ka pa rin spiritually. Amen po? So, bilang conclusion ko po dito mga kapatid, may mga daan na mukhang tama, pero sa dulo, makikita mo, sakit, sirang relasyon, at makikita mo na lang ang sarili mo, malayo ka na pala sa Diyos. Mga kapatid ko, kapag binabarahan po ni Lord ang daan natin, huwag po natin siyang labanan. Baka inililigtas po niya tayo sa bagay na hindi pa natin nakikita. Minsan, ang harang ay hindi kaaway. Amen? Amen po? Yun po ay awa po ng Diyos. Grasya po ng Panginoon. Amen? Patuloy po nating i-activate po yung discernment po natin. Kung may mga pagkakataon na may delay, bakit pa ulit-ulit nangyayari? Bakit hinahadlangan? Ito na nga ang plano ko. Ipinagdasal ko na ito sa iyo, Lord. Di ba? Huwag kang manghinhawa na tanungin sa Panginoon. Dahil ang awa ng Diyos ay palagi pong naririyan para sa atin. Amen. Glory to God. Salamat po sa bawat isa. Amen. Panginoon, salamat po Panginoon sa gabing ito, Lord. Nawa Panginoon ay ikaw ang nangusap sa amin pong lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na kapag binabarahan mo po ang daan namin, Lord, bigyan mo kami ng pusong marunong huminto. Kapag kinakausap mo kami sa paraang ayaw namin, Lord, dahil meron kami mga plano at may mga gusto kaming mangyari sa aming mga buhay, bigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng pusong marunong makinig. I-align mo, Lord, ang desire namin sa will mo. Ang lahat ng ito, Panginoon, Lord God, ay itinataas ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po and glory to God. Salamat po. Back to you po, sis.
Amen po. Ayan, baka po nakatulog na. Sorry po napahaba. Amen po. Glory to God. Sino po ang ating ano, Fassie? Amen. Praise the Lord. Sige po. Nawala po yata si Ate Billie Jean. O baka nakatulog na po sila. Purihin ng Panginoon. Marami pong salamat sa mensahe ngayong gabi. At tunay nga po na pinagpala ang bawat isa sa atin, sa ating pong narinig ngayong oras na to. At naniniwala po ako na bawat isa sa atin po nangungusap po ang salita ng Diyos at may mga ano po tayo, karanasan po na katulad ng nangyari kay Balaam po ano, sa pamamagitan ng balak ng ni Haring Balak. Kaya purihin ng Diyos. Even ako po, yung tinatanong ni ate, naranasan mo na bang napahiya? Naranasan ko na po yun. At hindi dahil, yun nga po, hindi dahil gusto ng Diyos na tayo ay mapahiya, kundi gusto niya na tayo iligtas. Naniniwala po ako doon. And minsan, ginagawa po ng Panginoon yun para ilayo tayo sa mga tao na hindi po naaayon para sa atin. Hindi siya naka-align. Kumbaga, maaring katulad ko po, sa karanasan ko, tinawag ko sila minsan sa buhay ko na matalik kong kaibigan. Amen? Pero dahil po